beach doon, mawawala kami. Okay, Basta. Magandang Sige, basta gabi po sa inyong lahat. Merry Christmas. Sa Merry Christmas. Merry anak natin sa iba't ibang panig ng mundo. First time ko po ni-record. Tingnan natin kung Wow, galing. naka-record tayo. Sa ating Galing, kamag-anak galing. sa Cebu, si Kuya Onat, sana nasa mabuti kayong kalagayan at ang buong mong pamilya. Yes. Sa mga taga-Canada, sino nasa Canada? Si Ate Mayan. Si Yes. Ate Judy. Si US. Ako, magandang gabi sa inyo. Para po sa inyo, kasama namin kayo sa prayer meeting nito. Bago po tayo magsimula, kanta po muna tayo ng isang worship song. Yes. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging napatong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba, Asa naman yung lyrics wala? ang Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Sa amin Mabuting Diyos, sa amin pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Kaya ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Yes, God, dakilang Diyos at mapagpalang Ama, Lord God, Ikaw na nagpahirap, Panginoon, ng aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang nagbigay ng lahat ng aming mga mahal sa buhay. Ikaw, Panginoon, na nag-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa kabila po, Panginoon, ng pandemic na aming dinaanan ay hindi po ninyo binabayaan ang bawat isa, lalong-lalo na po sa aming pamilya. Lord God, Amen. patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat at humihingi ng iyong awa at habag. Na sana po, Panginoon, ang pandemic na ito ay matapos na at tuluyan na po mawala sa sanlibutan. Amen. Lord God, as we continue with our gawain, gawin niyo po na kami po ay maging karapat-dapat para sa inyong mga mensahe sa oras na ito. Hinihingi po namin, Panginoon, ng tawad lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, lahat po ng aming mga pagkukulang, lahat po ng mga bagay na dapat namin ginawa ng aksyon na hindi namin ginawa, patawad po. Patawad. Yes. Amen. Amen. Okay, so sa gabi ito, ang babasahin natin ay yung salaysay o yung kwento tungkol din sa pagsilang ng ating Panginoon. Ito ay mababasa natin mula sa aklat ni Lucas 2, talatang 1 hanggang 20. So, Malu, sign natin yung ito mo, Malu. Lucas 2. Yeah. Okay. Walang print. Pagsilang ni Jesus. Panahon iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Wala akong print. Ang unang sensus ito ay ginawa noong si Sirenio. Yan.
Ano na? ang gobernador ng Syria. Kaya tumuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David. Yan yung Sapagkat binabasa siya ay ko. mula sa angkan ni David. 24. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria, Mga kanyang angkan ng magiging kanal. asawa na noon ay dinadalang tao. Ayan, okay. So dito muna tayo, Maluno. So itong salaysay nito ay yung kung saan nagsimula yung yung census na ipinag-utos ng emperador ng Roma na si Emperador Augusto. Kasi nung panahon na yon, yung bayang Israel ay nasa sakop ng imperyo ng Roma. Kaya sila ay pinapamunuan ng isang gobernador na itinalaga ng emperador naman na si Augusto. Ang pangalan ng gobernador ay si Serenio na taga-Syria. So, inuutos ng emperador na magkaroon ng census. Kaya bumalik lahat yung mga pangibang bayan ng mga Hudyo. Bumalik sila doon sa kanilang bayang sinilangan. Dito nga sa account na to, si Jose. Si Jose na foster father ng Panginoong Jesus ay nagbalik sa Bethlehem na sinilangan ng Haring David. Kasi mula siya dun sa angkan ni David. Kasama rin niya nagpatala si Maria. Na nung panahon na yon, sila ay engaged na sila na maging mag-asawa, no? At nagdadalang tao na nga si Maria. Ito ay dahil sa sinukuban siya ng banal na espiritu upang ipaglihi niya ang Panginoong Jesus na maging Panginoon. So sige, patuloy natin ibasahin chapter verse 6 na. Nabasa mo. Next, asaan? Wala pa. Sa Habang sila ay nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Sinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Pinalot niya ang salamin, isang bola at inihiga sa isang sarsakan sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ang mga pastol at mga anghel ay mga pastol na nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabi. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon. Nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Okay, so dito muna tayo sa mga talatang ito. So, nung si Jose at Maria ay bumalik sa Bethlehem para magpatala sa census, ay sumapit na yung oras ng panganak ni Maria. At alam naman natin yung kwento, di ba, na anak na siya sa isang sabsaban. At ito ay dahil sa wala silang lugar na tumanggap sa kanila sa mga bahay. Kasi nung panahon na yon ay maraming nagbalikan sa Bethlehem. So napuno lahat yung mga bahay ay panggulan. At sila ay napunta sa sabsaban. At doon nanganak Maria ng isang sanggol. Okay, tapos ito, doon sa account na to, anong nakita natin dito? Meron daw mga pastol, na nasa parang nagbabantay ng kanilang tupa. At humarap sa kanila ang isang anghel. Anong nangyari? Nagpakita ang anghel sa kanila. Anong nangyari dun sa kapaligiran? Nagliwanag. Ayun, nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. So, hindi natin ma-imagine siguro yun, kung ano yung pagliliwanag na yun. Except, ang description, nagliwanag ang kapaligiran ng kaluwalhatian ng Panginoon. So, siguro nakakasilaw na liwanag sa gabing madilim. Nakakasilaw yung liwanag na banaag nila, na
nakita nila, nasilayan nila. Kaya anong nangyari? Yung dahilan para sa sila ay maging dahil sa nakita nilang kaliwanagan. Natakot sila. Iyon, sila ay natakot. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. So, sino nga ba naman ang hindi matatakot? Ano? Pagkadilim-dilim sa parang, tapos biglang nagliwanag ng nakakasilaw na liwanag. Ay tiyak na matatakot ka kahit na ito pa ay isang Marvel hero siguro, no? Matatakot ka siguro kahit madilim, biglang nagliwanag. So, tingnan natin yung sumunod na ano nangyari. Madulog sa verse 10. Okay. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David, ang tagapagligtas, o Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Tatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel at isang malaking hukbo ng anghel sa kalangitan. Siya'y nagpupuri sa Diyos at tumawag. Yan, dito muna tayo mag-look. Ito, puno-puno ng mga talinghaga, itong itong mga account from verse 10 to verse 13. Hindi pala talinghaga, hindi kakamamangha mga pangyayari. Unang-una, nagpakita yung anghel ng Panginoon sa mga pastol. Yung mga pastol noong panahon na yun, sa kultura nila, siguro sila yung isa sa mga tinuturing na mababang gawain ng mga Israelita. So, kumbaga sila yung mga yung lower ranks of the society na maituturing. Ngunit, ang isang katakataka doon, sila ang pinili ng Panginoon upang isaad sa kanila yung magandang balita. Think about it. Hindi pinili ng Panginoon yung hari, hindi niya pinili isang mayaman, hindi niya pinili siguro yung isang maituturing na isang kilalang politiko doon sa kultura nila. Kung hindi, ang pinili niya ay mga pastol na itinuturing ng kultura nila, ng panahon nila na sila yung mga isa sa pinakamababang mga trabahador ng panahon nila. At isinaad sa kanya, anong sabi ng anghel sa kanya? Ano daw yung dala-dala niyang inihayag sa mga pastor? Ano daw yun? Ano yung hinatid ng anghel para doon sa mga pastor? Yung gabi nila. Nakutan ba? Magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan. Ayan, isang magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan para saan? Para sa kanilang mga Hudyo o para sa mga Israelita lamang? Sa lahat ng tao. Ayun, sa lahat ng tao, sa lahat daw ng tao, yung magandang balita na yun. Primarily, para sa mga Hudyo, no? Kasi sa kanila inihula sa pamamagitan ng mga propeta yung pagdating ng manunubos, yung pagdating ng mananakop, pagdating ng manunubos ng kasalanan at tagapagligtas ng tao mula sa kasalanan. So alam nila, alam ng mga pastol kung ano yung inaantay sa bayan ng Israel. Yung pangakong isusugo yung manunubos para sa kaligtasan ng tao mula sa pagiging kasalanan. So alam nila yung hula na yon ng mga propeta. Kaya dito, nung isinaad sa kanila, na intindihan nila, nauunawaan nila kung ano yung isinasalaysay ng anghel. Sa verse 11, makikita niya rito, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas. So doon pa lang sa statement na yun, nauunawaan nila kung sino yung ipinanganak at yun ay ang Kristo. Sapagkat ito ay matagal nang inihula ng mga propeta.
na isusugo ng Panginoong Diyos para sa kaligtasan, hindi lamang ng bayan ng Israel, kundi sa lahat ng sangkatauhan mula sa pagiging makasalanan. At ano daw yung magiging palatandaan ng kapanganakan na yun? Ano daw yung palatandaan na makikita nila? Makikita ninyo, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Yun yung palatandaan, ano? So, kumbaga, itinuro sa kanila kung saan nila makikita at ano yung magiging itsura nito. Na, kumbaga, walang pagkakataon na magkamali sila kung saan at sino yung pupuntahan nila at ano yung makikita nila na palatandaan. So, tinukoy sa kanila nung anghel. So, kumbaga, alam na alam ng Panginoon kung paano niya ipapakita, ipapahayag, isasalaysay, ituturo kung saan nila matatagpuan yung sinasabing panganganak ng mananakop, panganganak ng tagapagligtas ng lahat. So, tapos ano pa yung naging, ano pa yung ipinakita sa kanila na lalo't higit na nagpatibay na ito nga ay hindi simpleng pangitain lamang, kung hindi ito ay tunay na galing sa langit yung magandang balita. Ano yung nakita nilang biglang lumitaw sa harapan nila? Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Ayun, isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. So hindi lang yung isang anghel na nagbalita sa kanila, kung hindi malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. So siguro mai-imagine natin kung anong klaseng pangyayari yung nagisna nila, na witness nila kung papaanong inihayag yung magandang balita. Kasama yung malaking hukbo, nagpupuri sila sa Diyos at umaawit. So tingnan natin kung ano yung inaawit ng hukbo ng anghel sa kalangitan. Ayan, Ayun pala galing yung papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Kita mo, Malu? Verse 14. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Nang makaalis ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin ang pangyayari ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at tatagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ang mga pastol ang sanggol, sinalaysay nila kung sinabi ng anghel. Yan. Okay, so dito makikita natin yung pinakita sa mga pastol at inihayag na kapanganakan ng tagapagligtas ng sangkatauhan mula sa kasalanan ay hindi nila kinupkup lamang sa kanilang sarili. Manapa ito ay kanilang nagmadali sila, hindi sila nagdili-dali, nagmadali silang pumunta roon sa tagpuan at natagpuan nila yung ano yung diniscribe. So, makikita natin na yung mga pastol, bagamat sila ay abala dun sa kanilang gawain. Kasi malaking responsibilidad ng mga pastol yun. Kasi hating gabi na ito Iisipin natin, gabi nagpakita. So, kumbaga, yung mga pastol, handa na silang i-entrega siguro yung mga tupa doon sa kanilang, ano bang tawag doon? Yung tulungan ng mga tupa. Yung tutuluyan ng mga tupa para para ipanghapon na sila, diba? Yung sinusoga nila sa ayun, kural. So maghapon nilang sinusoga yan sa pastulan, pero pagdating ng hapon, ng gabi, ay binabalik nila sa kural yan, binibilang nila yan. Pero etong account na to, kung imagine niyo,
ay sa kabila ng kanilang kaabalahan ay sinabi rito, nagmamadali sila ng pumunta. Nagmamadali. Ibig sabihin, siguro, imagine ko kung ilang tupa yung dala-dala nila, mahigit 100. Siguro, inintrega nila dali-dali sa koral. Siyempre, bilangin mo yun, no? Tapos, nagpunta sila sa Bethel. So, ganun ka, naging matapat yung mga pastol sa paghahayag ng magandang balita. Sa gitna ng kanilang kaabalahan, hindi nila pinalintana yung tapusin, yung pagbabalita at yung maihayag nila yung kanilang nagisnan o nakitang mga pangitain ay pinakita sa kanila. Magila-gilalas na mga pangitain na pinakita sa kanila ng Diyos. So, ganun yung naging pagpapahayag ng magandang balita. So, nung nakita nila, isinalaysay nila ang sinabi ng Panginoon tungkol dito. So, sila yung naging tawag dito, tagapahayag ng magandang balita na ibinalita rin sa kanila ng Panginoon. So, dito makikita nyo na ang Panginoon ay hindi siya nangingimo ng tao. Sabihin, kaya niyang gamitin ang napakasimpleng mga tao para ipahayag yung pinaka mahalagang balita sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isa sa hindi kumbaga, siya na yung pinaka mahalagang pangyayari sa buhay ng sangkatauhan. Yung pangalakan ng tagapagligtas ng sangkatauhan mula sa kasalanan. Yun yung pinakang central event na nangyari sa kasaysayan ng pangalakan ng Panginoong Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. So, tignan natin yung last few verses na binabasa natin. Ayan. Malu, sa verse 18 hanggang 20. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Pinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanya pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at napapahayag ang kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nakita ayon sa sinabi sa kanila. Ayan. Okay. So, anong nangyari? Para kay Maria, anong naging kabuluhan ng pinahayag ng mga Panginoon? Anong naging effect sa kanila? Ayun, tinandaan ang bagay na yun. At kanyang Pinagbulay-bulayan. Ano ba yung ibig sabihin ng pinagbulay-bulayan? Ano ba yun? Nilimi-limi. Ayun, nilimi-limi. Meditate. Pinag-isipan niya. Oo. Nilay-nilay. Pinag-isipan niya mabuti, no? At siguro, pinag-connect niya yung mga puzzle sa isip niya mula nung inihayag sa kanya na siya ay maglilihi ng Panginoong Yesus na dahil sa banal na espiritu, siya ay maglilihi at ipapanganak niya yung tagapagligtas. Mula siguro doon hanggang dito sa mga pangyayari, nabugtong-dugtong niya, no? Yung mga kamanghamangang pangyayari sa buhay niya. At ito ay lalong nagpatibay doon sa kanyang mga narinig na kapahayagan tungkol sa gagawin niya at yung kanyang mararanasan bilang magiging ina ng tagapagligtas ng sangkatauhan. So, ayan. So, nung umalis yung mga pastol, nagpupuri sila sa Diyos, nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila. So, yung lamang pagpapahayag sa pamamagitan ng mga pastol, yung pangyayari yun ay isa ng kamanghamanghang pangyayari sapagkat hindi natin
sabi nga ay yung mga pastor ay sila nga yung pinakamababang uri ng trabaho sa mga bayan ng Israel doon. At ganun pa man, sila yung ginamit ng Diyos upang ipahayag yung pinakamahalagang pangyayari sa history ng sangkatauhan, yung kapanganakan ng tagapagligtas ng sangkatauhan mula sa kasalanan. Ayan. So, harinawa yung mga pangyayaring ito ay patuloy na maging buhay sa puso natin. Kasi yan yung pinakamahalagang pangyayari na ginawa na niloob ng Diyos para sa kaligtasan ng sino man. Kaya sabi niya, ano sabi rito? Maganda yung pagkakasabi. Ayan o, papuri sa Diyos sa verse 14, sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong ayun, kapayapaan sa mga taong pinalulugdan, hindi sa lahat ng tao, kundi sa mga taong pinalulugdan ng Diyos. Ayan. So kaya meron siya mga babala, di ba, sa mga inihayag ng mga propeta na gawin ninyo ito, gawin niyo ito mga bagay nito. Susundin niyo ang mga pinag-uutos ng Diyos kasi yung mga pagpapala. Kung kayo naman ay hindi susunod sa mga pinag-uutos niya, ito naman yung tatanggapin niyo ang kaparusahan. Ayun. Kaya sinasabi niya rito, mga taong pinalulugdan. So napakasimple ng kapahayagan, pero ito ay nagpapatungkol lamang sa pagiging matuwid at banal ng kabanalan ng Panginoon. Siya ay nakila at tapat. At hindi ka nagpapago, siya ay Diyos na okay. Sabihin kung ano yung ninanais niya, ganun pa rin siya sa panahon. Sabihin mga taong pinalulugdan siya, may mga taong nagagalit siya, kinagagalitan niya, nagagalit siya sapagkat yung mga taong yun. Yun, praise God. So, matatapos na itong taon ng 2020. Bigyan niya, naka-2 taon na tayo, no? Nakaka-2 taon na tayo sa ating prayer meeting, di ba? At marami na tayong narating. So, maisip mo ba yun? Naka-2 taon na tayo, no? Laking grasya yan. Oo. So, talagang the Lord is good, ano? Kahit sa mga pinagdaraanan natin ay tayo ay patuloy niyang iniingatan at binibigyan ng kalusugan, kalakasan upang tayo ay magpatuloy sa mga gawaing ninanais niya. Ayan. So, Pasko na naman. Natatapos na ang taon. Sa kanyang pagdating, ito yung talagang dumarating siya para baguhin ng tao. At sa pagbabago, kaya darating na kailangan handa. Karaniyo kasi ang tao, naghahanda sa regalo, naghahanda sa bagong susuot, mga party na celebration. Pero ang dapat sineselebrate yung pagdating ng Panginoon at higit sa lahat, ang pagdating niya siyang magtuturo sa atin na para ihanda natin ang ating sarili para sa kanyang kalooban. Hindi para tayo magkaroon ng bihis na maganda, masarap na pagkain, hindi pagpabalik dito. Una, kaya ipinakita ng Diyos kaya siya pinanganak sa sabsaban. Ito yung number 1 na kailangan ng tao, ang kapakumbabaan, humility. At kaya siya nagkatawang tao para wala tayo pwedeng reklamo na Diyos pa kasi kaya nagagawa mo sabihin niya hindi dahil lahat ng hirap dinanas niya. Mas higit pa ang dinanas ng hirap kaysa sa katauhan dahil siya
wala siyang kasalanan pero pinarusahan siya ng todo-todo at itinako pa sa krus. Pero salamat sa Diyos at nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa pagkapako niya sa krus. Amen. Nakamtan natin ang kaligtasan dahil sa mundin niyang pagkabuhay kasama tayong binuhay. Message ko ngayon. Para sa- Sana. Sa pamagitan ng binyag, mahugasan ang lahat ng ating mga kasalanan. Tapos, dahil at lahat para magbagong buhay at Ay, ang message mo yung ano, lalo na sa Lord, sa oras lagi ng kapanganakan niya. Amen. Okay, ayan. So, yun yung maikting kwentong ating bulay-bulayan. Tayo naman ay tutungo na sa mga kapanalangin natin. O ikaw, Willie, ikaw na ang manguna dito sa ating mga pasasalamat, ano? Okay po. Pili mo almost a year. Kompleto na. 2 years. 2 years na. Kung loloobin ng Panginoon, magkikita-kita tayo sa uno, magkakaroon siguro, pwede tayo siguro magkaroon ng live doon. Pwede. Kasi araw ng Oo. Sabado yun. Di ba? Pwede. Oo. Pwede tayo mag-ano doon. Doon tayo mag-actual prayer meeting. Yeah. Okay po. O, yan. Yeah. Sa ating pasasalamat, muli, ilagay po natin ang ating mga sarili sa banal na presensya ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming pong salamat sa iyo pong walang hanggang at hindi mapapantay ang pag-ibig sa bawat isa at ibinigay mo ang iyong sariling anak bilang regalo sa bawat isa sa amin. Amen. Lord God, yun lamang pong kami po ay patuloy na hinahayaan po ninyong mabuhay at hindi po ninyo ipinahintulot na makasama sa mga sinalanta ng COVID-19. Lord God, maraming salamat po. Kay Lord, amen. Subalit patuloy pa rin, Panginoon, ang aming samo at dalangin na Yes. hari nawa, Panginoon, ay magwakas na po ang bangis ng coronavirus na ito at anumang pong mga virus na nagpapahirap sa katauhan. Siya nga po, Panginoon. Lord God, ang aming pong buong angkan, ang aming pong mga kamag-anak, ang aming pong mga kaibigan, Lord God, patuloy mo po ang gabayan sa aming pong araw-araw na buhay, nasaan man po silang panig ng Pilipinas at nasaan man pong panig ng mundo. Alam namin, Panginoon, na nandahil sa aming mga panalangin ay inaabot mo ang bawat isa ng iyong awa at ng iyong mapagpalang kamay. Bigyan mo po, Panginoon, ang bawat isa ng mabuting kalusugan, kalakasan, lalong-lalo na, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa aming mga elders, sa pangunguna ni Mama Chit, Tita Masi, Tita Norly, si Tito Sani, lahat sila, Panginoon, na aming pong sagisan ng ating pamilya. Patuloy mo po silang pagkalooban, Panginoon, magandang kalusugan. Pagalingin kung ano man po ang meron silang dinaramdam sa kanilang katawan. Amen. Abutin po ninyo at aplisin ang iyong mapagpalang kamay mula ulo hanggang talampakan. Lord God, Amen. as we continue sa maglakad sa pandemyang ito, huwag mo kaming pagbitawan, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan. Ikaw lamang, Panginoon, ang pinag-uugutan ng bawat isa sa amin ng kalakasan. Father God, marami din pong salamat sa patuloy niyo pong paggamit sa aming pinsan, si Kuya Ray, sa pagbibigay ng iyong mensahe tuwing linggo. Patuloy mo po siyang bigyan at palawakin ng kanyang wisdom sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Hari nawa, ang bawat isa sa amin ay hindi lang po namnamin ang mga mensahe ito, kundi sa buhay namin
sa bawat isa. Yan po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. 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 Si Aya, andyan ba si Aya? Amang makapangyarihan sa lahat, hinihiling po namin ang lalong kasiglahan at paglilingkod po namin sa inyo, Panginoon, na huwag po mawala. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapatyaga at walang sawang pagsama sa amin at sa pakikinig sa aming mga panalangin at mga hinihiling po sa inyo, Panginoon. At hinihiling po namin, Panginoon, ang patuloy po ninyong paggabay sa amin sa lahat po ng pagkakataon, lalong-lalo na po sa mga katulad ng ganitong sitwasyon na may mga viruses, Panginoon. Kayo lamang po ang makakawala po noon. At kahit ano pong klase ng panganin, Panginoon, ilayo niyo po kami. Lalo na po yung mga mahal namin sa buhay. At hinihiling po namin, Panginoon, ang wala po ninyong sawang pagsuporta, pagbigay po ng mga biyaya, at pagpapala po, Panginoon. Pinasasalamatan po talaga namin yun. At alam po ninyo na kailangan po namin ngayon, lalo na po sa panahon nito, Panginoon. At higit po sa lahat, Panginoon, na napaka-importante po ang kalusugan at kalakasan po para sa lahat, sa bawat araw na dumarating po, Panginoon. Kailangan po namin yun, lalo na po yung mga nakakatanda sa amin, Panginoon. Maraming po salamat sa buhay. Salamat po. Amen. 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 Next, si Madu. Dakilang Diyos Ama, nananalangin po ako para sa lahat ng sangay ng gobyerno, sa executive, legislative, judiciary. Yes, Lord. Lalo-lalo na po sa aming Pangulo. Naway gabayan niyo po siya at patnubayan ng tamang pag-iisip, ng tamang pagdesisyon, na sana po ay para sa ikabubuti ng nakakarami. Yes, Lord. Lord, tulungan niyo po siya na gampanan ng naayon sa inyong kagustuhan, ng inyong katungkulan, upang maglingkod ng tama at wasto sa kanyang mga sinasakupan. Bayan niyo po sana siya, naway layo sa anumang karamdaman para matapos na po ang kanyang termino ng maayos at maging matapat sa kanyang posisyon, Lord. Para sa mga executive branch, Lord, na nagpapatupad ng pagsugpo sa COVID, patnubayan niyo po silang lahat, biyayaan ng tamang pagdidesisyon, ng tamang pag-iisip na sana po ay maayos ang kanilang mga programa at mga plataforma para po hindi gaanong maapektuhan ang ekonomiya ng aming bayan. Kaya po kami, Lord, na sana po ay bumalik na po sa normal ang lahat ng negosyo at lahat ng mga pagkabuhayan, Lord. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na sa pagbubukas muli ng mga businesses, ng mga opisina, Lord. Sana po ay na po madagdagan pa ang anumang biktima ng COVID. Huwag na po sana kumalat pa ang virus at sana po ay tuluyan na po itong masugpo. At sana po ang mga opisina ay patupad po nila ang mga tamang protocols para po huwag na pong magsimula ang anumang pagkalat ng virus na po. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin at lalong-lalo na po ang mga gumagawa ng batas na sana po ay maayos po nilang gampanan ang kanilang mga tungkulin ng ayon sa inyong kalooban, Lord. Ang lahat po ng ito ay dinadalangin namin sa inyo, Lord. Mama Mary, at maraming salamat
po, Lord, sa lahat-lahat ng mga tao. Nagpasan mo yun na maglingkod at magpadala ng mga ayuda. At nawaya, ilayo niyo po Lord sa mga kapahamakan, Lord. Salamat po sa lahat ng mga biyaya. Sana po ay makarating po ito sa mga lalong mas nangangailangan, Lord. Lord, sana po maging maayos po ang sistema ng gobyerno, pagpapatupad ng lahat ng batas, lalo na po sa pagganap ng pagpuli, pagbigay ng mga tulong sa lahat ng mga tao. Naway maabot po ito ng mga mas nangangailangan ng mahihirap. Sana po pagsamantalahan ng mga tao sa gobyerno na sana po ay wag na nilang gumawa ng masama, lalong-lalo na po sa panahon ito. Patawarin po sana ang mga taong nag-iisip ng masama, mga taong nagnanakaw pa sa gobyerno, Lord. Patawarin po sila na may panahon pa sila magbago, Lord. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na nagampanan at pagpuli namin sa aming kapwa. Salamat po sa lahat ng mga biyaya na pinagkakalob ninyo sa amin. Amen. Amen. Thank you, Malu. Ang next ay ang naman. Sige, tayo ay patuloy sa pananalangin kapilang ng Diyos. Idinudulog sa inyo ang bayang karunungan para sa mga local government units, mga tagapamahala, local government units, sa pagsasaayos ng mga programa tungkol sa mga iba, sa mga pagbabahagi ng mga vaccines. Kayaan niyo po na ating pagpapatupad ng mga alert levels, mga protocols, upang masugpo ang transmission o anong mga variant ito. Hayaan niyo rin po na maiganap nila ang tungkulin nila na may kaayusan, may katapatan, at may pagsasaalang-alang na papararaning at hindi sa kanilang pansarili lamang na kapakanan. Manapa ang kanilang prioridad, ang kanilang mga programa ay patungkol sa mga epektibong pamamaraan ng pagbibigay ng mga ayuda at yung paayusan, orderly implementation of the protocols. Hayaan niyo po, Panginoon, na maging maayos ang lahat, lalong-lalo na po sa pamamahala ng patakaran ng mga local government units. Panginoon, ito po ang aming sinasamo at dalangin sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Last but not the least, si Tito Sita. Sita, ito na. Kita mo, Sita, nababasa mo? Kita ko, Thank you, Father, Son, Holy Spirit. Nakilang Diyos, maraming salamat po sa tawa niyo, paggabay sa amin sa pagmagitan ng pagpupulong na ito sa linggo-linggo, Panginoon. Parang nilulubayan. Parang higit ka namin madama at higit namin naramdaman at pagbigat at pagpapalo sa amin, Panginoon. At sa lahat ang paggabay mo sa aming buhay sa araw-araw, lalo na dumating ang pandemya ito, Panginoon. Ipapasalamat po kami sa pandemya ito, Panginoon. Napakalaking bagay ang ginawa sa amin na magkaroon kami ng pagtutulong simula na magkaroon ng pandemya, Panginoon. Na kahit na hindi kami makapagsimba naman sa tagal ng panahon ng lockdown, Panginoon, pinagkaloob mo sa amin na maramdaman ka namin na nandiyan ka, laging nakagabay sa pamagitan ng pagtutulong na pinahintulutan ng maganap. Para sa ganun,
hindi kami mawala at hindi kami magkaroon ng sobrang pag-alala, Panginoon. Higit sa lahat, papasalamat po kami, Panginoon. Tumulong mo sa pandemyang ito, hindi lamang sa amin na nagpapulong para sa iyong banal na salita, kundi tumulong mo sa lahat sa buong katauhan. Ang higit pang manalangin, lalo na ang mga tao nakakalimot, the least, the last, and the lost ones, at natutong magmalikuro sa inyo ng kanan upang magmakaawa, tumingin ng tulong at habal, ipag-adya ang bawat isa sa amin sa buong isang katauhan. Maraming salamat. Higit sa lahat ng aming buong angkan, pinag-adya mo sa anumang karamdaman, lalo na sa COVID-19 o Panginoon. Bagamat nag-umpisa kami ng pagtutulong ng marami, nagigilan na lang kami, pero andyan ka pa rin. Inaakit ko pa rin at binibindigan lahat ng aming panalangin, hindi para lang sa aming sarili na pinagdandan kami nagtutulong ito, at inaabot mo din ang lahat ng buong ka namin at hindi lang buong ang kundi ang sangkatauhan ko. Maraming salamat. Tanong namin na iyong pag-ibig, lalo na sa tuwing Kapaskuhan, kasi masabing darating ka na ang pagdating mo ang sanigit. Gising sa mga natutulog na pananampalataya, Panginoon, para higit kami madama namin na ikaw ang Diyos, ikaw pinanganak sa kasabat, ang iyong kapakumbabaan na nang talkapin ang lahat na nangyayari sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na para magturo sa amin na magbalik loob sa kabila ng aming paulit-ulit na pagkakasala, Panginoon. Maraming salamat sa paulit-ulit ng pagpapatawad sa aming mga pagkakasala. Loobin mo po, Panginoon, na maramdaman namin ang ganap na pagbabago, hindi lamang kami nananalangin sa iyo, Panginoon, sa sandali ito, kundi ang buong sangkatauhan, Panginoon. Tupuin mo na po ang bawat isa na ganap na magbalik loob sa inyo, Panginoon. Pagkatamang namin ang iyong pag-ibig at pag-amala, andyan ka kahit na napahintulot ang magganap ang pandemya ito. Pero lahat ng mga nakakalimot ng dahil sa takot, ng dahil sa pandemya, nagkaroon ng pagdanas ang mga manalangin, kahit hindi marunong manalangin, pero andyan ka naalala upang isingin ang pananampalataya. Kaya, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, tulungan mo na magkaroon kami ng higit na katatagan ng pananampalataya, hindi lamang sa aming isip, puso at kaluluwa, kundi sa buhay namin ang aming pananampalataya. Ito ang Diyos ng buhay na gumagabay sa aming lahat at sa pagpagitan ng banal mong salita. Ito ang nagtuturo sa aming lahat upang kung anumang dapat namin gawin sa lahat sa nagugumlan namin isip, sa nag-aalala namin kalooban. Binibigyan mo ng linaw sa tuloy-tuloy na at binibigyan mo ng kabutasan ng lahat ng aming mga suliranin sa buhay, Panginoon. At sa lahat ng mga na lumalayo sa iyo, Panginoon, na matitigas ang ulo, tulad ng hinihiling ko sa iyo, Panginoon. Ipuin mo si Mara kung saan man siya naroon. Huwag mo po at ramdaman niya ang ganap na pagbabago na ikaw ang Diyos na buhay na lagi naghahanap para sa mga nawawalang kaluluwa. Lahat ng mga naniligaw na ang tandas, galis, galas, kandalosa. Lagi mo silang hinahanap. At nawa, Panginoon, madamanawa ng bawat isa na ikaw ang Diyos, laging nangungulekta lahat ng mga itinatapon, Panginoon. Dahil tulad ng pagtapon nila sa mga basura. Pero asa nangyayari sa maraming dahil nagkaroon ng mga home for the aged, parang itinatapon na din nila ang lahat ng mga matatanda, Panginoon. Tulad ng sinabi ng pare na nakita niya yung isang kakilala niya na ang dami namang anak, ang dami namang mga apo, pero nakita niya na naglalaboy-laboy sa lusakan.
At sabi ng matanda daw, iniligaw lang siya ng kanyang apo dahil ayaw na sa kanya. Itinatapon siya dahil matanda na. Pero Panginoon, alam ko, kahit na sino matanda, kahit na sino itinapon, kahit na sino iligaw na katas, hanggang ka para hindi mo kolektahin ang lahat ng mga itinatapon para ipadama ang pag-ibig na wagas, pag-ibig na nagbibigay buhay, pag-ibig na makapangyarihan sa lahat na siyang magbubuklod sa isang pamilyang nagkakawata-wata. Kaya Panginoon, kumakato ako sa inyong puso na anumang nasa kalooban ni Mara, iparin mo po siya, Panginoon, at paliwanagan mo po ang kanyang kaisipan sa looban at alisin ang katigasan ng ulo niya, Panginoon, at lahat na hindi magagandang pag-uugali niya. Maramdaman niya na mayroong isang pamilya na lagi naghihintay sa kanya, na kumakalinga sa kanya. Huwag niyo po itulot na isipin niya lagi na para siyang na-outcast. Liwanagan mo po ang kanyang isip, puso at kalooban, Panginoon, at hindi lang siya, kundi ang lahat ng mga taong naliligaw ng landas, nanawa at patuloy na pagbalik mo sa inyo, lalo na ang mga nasa kulungan, Panginoon. Lahat ng mga nasa kali, Panginoon, lahat ng mga hindi na kumikilala sa iyo. Katukin mo po ang puso ng bawat isa na magkaroon ng katatagan ng pananampalataya na mayroong isang Diyos na buhay at makasakit sa banal na krus upang ibigay sa amin ang kaligtasan ngayon at pagpakailanman. Turuan mo po ang bawat isa na magpakumbaba sapagkat nasa kapakumbabaan ang tunay na daan para makamtan namin ang grasya at ipinagkaloob mo sa amin ngayon at pagpakailanman ang kapatawaran ng aming mga kasalanan at higit sa lahat magkaroon kami ng kaligtasan at makamtan namin ang buhay na walang hanggan. Lahat ng ito hindi ang Panginoon ay dinadasal sa pangalan ni Jesus. To God be glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Horacio Encarata, makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami na kumikinda ng mga buhay. Gabayan mo ang dalubhasa na atasan at magklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang hingar sa may sakit upang ang kanilang pagkalingat ay malaki pa ng husay at mga sakit. Tinatas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Ingatin mo rin ang mga makalinga sa kanila. Pagkamsin mo, kapayapaang walang hanggan ang mga timanay. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulog sa ikabubuti ng lahat. Pagkawin mo sa akin ang pag-umasakit ng mga nangangailangan. Nagtutumamo kami na itinutula ang pagkaganap ng virus. Ipagkadya kami sa lahat ng pagkakamo. Iusin namin ito at nakita ng Kristo na nabuhay at nag-aharing kasama mo ng Espiritu Santo at isang Diyos nagkakawalang hanggan. Amen. Tumutulig kami sa iyo mga patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malalahati at pinagpalang din mo. Amen. Mahal na Birhen, ang nagpapagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. Sa Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, ipanalangin mo kami. Sa Pedro Calusot, ipanalangin mo kami. Panginoon, nagsasara na at nagkakaroon na ng panibagong taon. Loobin po sa pagpasok ng bagong taon.
isang pagbabagong buhay na naganap na sumusunod sa iyong kalooban ang mamayani sa bawat nilalang sa punsang katauhan sa buong po. At loobin mo din po sa pagpasok ng bagong taon lahat ng mga nakaupong opisyal na nagkukurap. Hindi maalis ko Diyos ang pagkakurap ng tanging kayo lamang ang makakapag-alis ko. Kung hindi man maalis ko, huwag mo na po ipahintulot na manungkulan pa silang muli. Turuan mo po ang bawat nilalang, ang bawat butante na bumuto ng tama na matapat ang ulan tapat na tumusunod kayo sa looban nagampanan ang lahat ng pagpunod ni atang sa kanya Panginoon. Tulungan mo po ang bawat butante na mamili at kayo na po Panginoon ang bahalang pumili para sa amin. Kasi alam niyo hindi na dapat at karapat-dapat na manungkulan. Kung hindi pa yung tulot na madala ang mga butante dahil nasa kapirasong baryan na binibili ang kanilang boto. Liwanagan mo po ang bawat isa na bumoto kami ng totoo at katotohanan lamang ang dapat mo ganap Panginoon. Loobin mo din po sa pagpasok ng bagong taon na ito. Ganap na pagbabagong buhay ng buong sangkatauhan ang maganap at ang susundin lamang ang inyong kalooban ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po Panginoon na pasasara ang bagong taon na ito. Karaos din at higit sa lahat ang pasasalamat namin. At 2 taon kami nakapagtulong sa pamagitan ng way na pinagkaloob mo na hindi kami mapawalay sa iyo kahit na pinagbawa sa simbahan pero andyan ka pa rin para maliwanagan kami sa iyo. Ang mga banal na salita na maging gabay namin at magigilaw namin sa araw-araw na aming buhay. Hindi pa ito, bigyan mo ng lista ang bawat isa Panginoon. At higit mo ang maisabuhay na lahat ng aming